Hello! Kailan ka ba umalis? You really have the gift of making things Connected na to sa network ng Oriental Reach. Nagulat si Samuel dahil sa loob ng sasakyan siya in-interview ni Roldan, lalo't siya mismo ang CEO sa kumpanya nila. Hinamon ni Roldan na sabihin ni Samuel kung bakit karapat-dapat siya na mahal sa kanilang kumpanya. Dahil sa setup nila ay tinanong ni Samuel kung seryoso yung interview dahil sa loob ito ng sasakyan hindi sa mismong opisina. Tinanong ni Roldan kung ano ang problema, lalo't lagi naman siya sa daan na siya ang CEO sa malaking kumpanya kaya madami siyang inaasikaso na kailangan niyang tapusin ng sabay-sabay. Nang iabot ni Samuel yung resume niya ay sinabihan ni Roldan na scholar siya at natapos niya ang commerce, double degree sa business management at graduated bilang magna cum laude na na-promote bilang manager, sabay sinaad niyang hindi yun ang gusto niyang malaman. Sinumbat ni Samuel na alam na lahat ni Roldan ang tungkol sa kanya. Sabay tinanong niya kung ano pa ang gusto niyang malaman at kung tungkol yun sa ginawa ng tatay niya at kung gusto niyang malaman na baka kasabot siya ng tatay niya na nadurog ang kredibilidad niya dahil sa nangyari pero wala siyang kinalaman na diretsahang tinanong ni Roldan kung alam niya kung saan dinala ni Mike yung mga perang na-scam niya. Sinumbat ni Samuel na malaki ang kasalanan ng tatay niya sa kanya pero tatay pa rin niya ito at ayaw niyang pinag-uusapan siya sa konteksto ng pagnanakaw. Sabay sinaad niyang kung wala na siyang ibang tanong ay hihinto na niya yung sasakyan kaya tinanong ni Roldan kung ayaw niyang tapusin yung interview niya lalo't kailangan niya ng trabaho. Giniit ni Samuel na kailangan niya ng trabaho pero hindi siya papayag na tapak-tapakan ang kanyang pagkatao at iparamdam sa kanya na maliit siya lalo't may narating din siya sa buhay dahil sa kanyang pagsisikap at hindi niya alam kung ano ang pakay nila sa kanya pero kung gusto nilang iparamdam na nasa taas sila at siya ang nasa baba ay hindi niya kailangang tanggapin ang trabahong inaalok niya. Sabay sinabihan niya yung driver na ihinto niya yung sasakyan at bumaba na ito na agad namang sinabihan ni Roldan na mag-report siya sa opisina niya kinabukasan dahil hired na siya bilang asset manager lalo't isa siyang fighter kaya kailangan niya ito sa kanyang team. Kinagabihan nang dumating si Samuel nang kakain na sila ay sinabi niya kay Lolita na hired na ito kaya binati siya ng nanay niya at si Arisa na agad ding pinuri ni King ang daddy niya. Pag-uwi naman ni Roldan ay sinabihan niya si Jacob na mukhang matigas si Samuel na hindi siya katulad ng tatay niya. Tinanong ni Jacob kung sigurado siya sa mga ginagawa niya dahil para siyang nagpapapasok ng ahas sa teritoryo nila na pinasigurado naman ni Roldan na babarilin muna niya sa ulo bago pa siya makatuka na hindi dapat mawala ang tingin nila sa target dahil kailangan nilang makuha ang pera. Pinapanood naman ni Samuel si Arisa habang pinapatulog niya ang kanyang anak. Sinabihan ni Lolita ang anak niya na parang bago ang Oriental Reach Estates Company na agad pinaliwanag ni Samuel na na-encounter niya dati na bago pa sila sa real estate business pero mabilis ang pag-angat nila kaya agad tinanong ng nanay niya kung bakit siya nag-aalangang tanggapin ang trabaho na agad pinaliwanag ni Samuel na hindi niya alam kung bakit sila nag-offer sa kanya ng trabaho na alam ng CEO na anak siya ni Mike. Giniit pa niyang ang weird ng interview dahil sa loob ng sasakyan kaya tinanong ng nanay niya kung ano ang desisyon niya na agad namang sinabihan ni Samuel na kailangan niyang makahanap ng trabaho lalo't paubos na yung ipon niya at baka marimata yung bahay nila pero may mali sa pag-hire ni Roldan sa kanya. Pinaalala ni Lolita na madami na silang pinagdaanan kaya wag siyang panghinaan ng loob at kung hindi siya comfortable na tanggapin yung trabaho ay wag niya itong tatanggapin na may awa ang Diyos kaya makakaraos din sila. Lumabas naman si Arisa nang tumawag ang mami niya kung saan pinaliwanag niyang hindi siya makakabalik sa US dahil nasa watchlist pa din ang pangalan niya. Saktong isasara na sana ni Samuel yung pintuan nang makita niya ang kapatid niya kaya nagtago ito at palihim na nakinig. Sinabihan ni Ellen na malapit na ang enrollment kaya sinaad ni Arisa na sa tingin ba niya talaga ay makakapag-college pa ito sa US dahil nawala na yung sustento niya na agad namang sinabihan ng mami niya na pwede nila itong igapang.
Sinumbat ng dalaga na kulang pa yung sahod ni Ellen para sa mga anak niya, kaya hindi na niya afford ang mag-college sa US, na agad namang nagpaalam sa mami niya at hindi na niya napigilan ang sarili niya na humagulgol ito. Kinabukasan naman ang naghahanda na si King ay pinakain naman ni Arisa at pagbaba naman ni Samuel ay hinanap niya ang nanay niya dahil ang alam niya ay hindi pa ito bumabalik mula sa palengke, pero sinabihan ni Arisa na nasa labas ng inuupahan nila. Nang i-check niya ang kanyang nanay ay nakita niyang gumawa ito ng maliit na talipapa at doon siya nagtinda ng mga ulam na agad niyang pinagsabihan na hindi niya pwedeng gawin ang bagay na yun dahil mapapagod lang ito, pero pinaliwanag naman ng nanay niya na kaya niya ang ginagawa niya, lalo't kailangan din nila ng pagkakakitaan. Dahil dito ay sinubukang maghanap na naman ni Samuel ng kanyang trabaho, pero habang naglalakad ito ay napansin niya ang isang babae na sumusunod sa kanya, kaya agad niya itong pinahinto, pero laking gulat niya nang biktima na naman ito ng scam ni Mike, kaya sinabihan ng babae na ibalik niya yung pera niya dahil wala silang pang-upa ng kanilang tinitirhan. Habang nag-uusap sila ay may isang lalaking sumaksak kay Samuel pero hindi ito napuruhan, na inutos ito ni Roldan para lang magipit ito at kukunin niya ang trabahong inaalok niya. Nang saktong dumating naman si Enzo, kaya tinulungan niya sila na agad-agad nilang dinala sa hospital si Samuel. Dahil walang pera si Samuel ay hindi niya ito nagpa-confine at umuwi na lang, na ihinatid naman ni Enzo sa kanilang inuupahan na nahagilap naman ni Arisa, pero hindi na niya ito nahabol pa, lalo't naging balisa na si Aling Lolita nang makita niyang may dugo sa damit ni Samuel. Dati namang magkakilala sila Agnes at Samuel, kung saan si Agnes ay nagtatrabaho na sa kumpanya nila Roldan, kung saan may mga napapansin din siya na kakaiba sa kumpanya dahil mabilis ang pag-angat nito at pagdami ng kanilang pera. Sa sandaling papasok na si Samuel sa kumpanya nila Roldan dahil nagigipit na ito, ay may magte-text sa kanya at magtatanong kung sigurado siya sa kanyang ginagawa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.